Nasa Senado na ang bola kung tuluyang mai-impeach si Vice President Sara Duterte pero hindi yan naihabol bago mag-adjourn ang Senado. Kaya't posibleng maaksyonan yan matapos na ang midterm elections. Si Daniel Manalastas ng PTV sa Balitang Pambansa. Matapos ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa Kamara, mag-aalas 5 ng hapon nang dumating naman si House Secretary General Reginald Velasco sa Senado para i-transmit ang articles of impeachment. Dala ni Velasco ang makapal na kopya ng complaint kung saan nandito ang listahan ng mga pumirma sa impeachment, pati na rin ang buong nilalaman ng reklamo. Dala rin nila ang listahan ng prosecutors. Formal na tinanggap ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. ang mga dokumento. Depende na po sa Senado yun. We will respect whatever decision they have. Pero yun po, it's their constitutional duty to act on this. Pwede naman sila mag-convene ng court even during the break, no? Because this is a non-legislative function of the Senate. Kahapon ang huling araw ng sesyon bago mag-eleksyon. Nag-adjourn ng Senado ng hindi tinatalakay ang impeachment. Session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Bago kasi mag-convene ang Senado bilang impeachment court kung saan tatayo ang mga senador bilang senator judge. Paniwala ng ilang senador, kailangan munang aksyonan ito ng plenaryo. Ngunit sa Hunyo pa ang balik ng Senate plenary session. Lahat ng gagawin namin, even the declaration of the senators sitting as an impeachment court, kailangan ng plenary action. Again, it is the plenary action that would give us the go signal na we can, parang di ba pagka nagbe-break tayo, kahit committee hearings lang, kailangan banggitin mo doon sa plenaryo na ito ay ino-authorize ng bawat miyembro ng Senado. Kaya malaking katanungan din kung paano na magko-convene ang Senado bilang impeachment court. Majority naman kami dito rule of the majority. So, kung mag-meeting ang mga senators, the will of the majority will be followed. So, depende kay Senate President yan. Yun lang yung difficulty dyan. Ang siguro ang referral to ang announcement to the body that we are in receipt of a impeachment complaint should be done during the legislative plenary. Tandaan nyo, mga rules pwede ma-waive, ha? Basta't let's say, baka to be safer, 100% consent. Si Senate Secretary Bantog naman may paliwanag kung bakit hindi nabanggit sa plenaryo ang natanggap nilang articles of impeachment. The process earlier, it was ministerial on my part to receive the verified complaint, the annexes. But after that, and I made it clear also to the Secretary General that I have to perform staff work. In so far as making sure that whatever the House transmitted is what the Senate also received. Wala pang panibagong komento si Senate President Francis Escudero kaugnay ng impeachment. Mula sa PTV Manila, Daniel Manalastas, Balitang Pambansa.